Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga ho Mindanao. Good morning! At sa lahat po ng mga nakatutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ho natin. Araw ho ngayon na Martes, October 29, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte inako po ang responsibilidad sa mga naitalang pagkasawi sa ilalim ng war on drugs. Dating Pangulo maring itinanggi na ipinag-utos niya ang pagpatay sa pagpapatupad ng gyera kontra droga. Pagkakaroon ng death squad, dinamin ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, pero itinangging sangkot dito ang mga pulis. Senadora Leila de Lima nagpaliwanag kung bakit hindi niya nasampa ng kaso si nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte hinggil sa umano'y Davao Death Squad nung siya ay kalihim pa ng DOJ. Malacanang pumalag sa alegasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na talamak pa rin ang krimen sa bansa. Taas presyo po sa mga produktong petrolyo, epektibo na ho ngayong araw. House Committee on Good Government and Public Accountability may nakikitang dalawang impeachment grounds laban kay BP Sara Duterte. Sa Metro News naman, Pasig City Mayor Vico Soto pinapadiskwalipika sa COMELEC ang kanyang katunggali sa 2025 elections dahil sa kaugnayan umano nito sa Miro Systems. Provincial News, talaga ng naitalang pagkasira sa pananim ng palay sa Cagayan Valley dahil sa bagyong Christine, naabot na sa 500 million pesos. At sa international news naman, higit 120 katao ang patay sa paramilitary rampage sa East Central Sudan. Sa ating sports alert, the Philippine Olympic Committee target na makapagpadala ng mas maraming kinatawan na bansa sa Thailand SEA Games. At sa showbiz, mga nagwagi sa 16th Star Awards for Music, alamin. Sa ating balitang kakaiba, 60 years old na lalaki sa Italy nakalimutan ng 39 na taon ng kanyang buhay matapos ang isang aksidente. Nasa Island ay sa ispo ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po si Joel Gorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita. Ang lahat ng responsibilidad sa nangyaring patayan sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Naglabaso ng hinaing si Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabi niyang hindi naging madali ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng bansa. Sinabi ng dating presidente na sinikap niyang tugunan ang problema sa iligal na droga at sa gitna ng tagumpay at pagkukulang ng war on drugs ay inaako niya ng buong-buo ang responsibilidad sa mga nangyari. My job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Samantala, nagkainitan naman po sina dating Pangulong Duterte at Senadora Risa Ontiveros nang matanong ng Senadora kung inaako rin ba ng dating Pangulo ang responsibilidad sa pagkamatay ni Kian de los Santos at ng iba pang biktima ng war on drugs. Do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Wala. si
Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez. before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong Hindi, ko. specific ang law. Guilt is personal. O, tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. Okay. Palitan po ng pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Risa Hontiveros. 774 Balita Ngayon. Iginiit ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kailanman ay hindi niya ipinag-utos ang pagpatay sa ilalim ng pagkapatupad ng war on drugs. Sa pahayag ni Duterte sa investigasyon ng Senado, binigyang diin ito na pangunahin sa law of nature ang self-preservation at ito ay kinikilala ng batas bilang self-defense. Kaya naman palagi niyang pinaalalahanan ng mga otoridad at ng mga operatiba na maging maingat sa pagkapatupad ng basic law of nature. Iginiit ni dating Pangulo Duterte na kahit kailan ay hindi niya pinayagan ang mga pulis at sundalo na abusuhin ang kanilang kapangyarihan kahit pa noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa naging presidente ng bansa. Gayunman, inamin ng dating Pangulo na sinabihan niya ang mga pulis na i-encourage ang mga kriminal na manlaban upang magkaroon sila ng rason para patayin ang mga ito. May utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Iginiit ni Senador Risa Hontiveros na hindi tamang ipag-utos ng Pangulo ang pagkikayat sa mga kriminal na manlaban. Bagay na sinagot naman ng dating Pangulo na alam niya ang kanyang trabaho bilang siya ay naging mayor, prosecutor at presidente. ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes. say as a It's not civilian, a- sa okay, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo kayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Yan po ang palitan ng pahayag nila dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senadora Risa Hontiveros. 774 Balita Ngayon. Sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon siyang death squad na tumutugis sa mga kriminal. Gayunman sinabi ng dating Pangulo na walang sangkot ng mga police officers sa kanyang death squad at mga mayayamang gangsters anya ang mga miyembro nito. Sa hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee, inihayag ni Duterte na walang kinalaman ng mga polis sa mga akusasyon hinggil sa death squad dahil takot anya mga polis na maharap sa suspensyon kapag nadawit sila sa mga pagpatay. May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan dito may rewards po ba yun? is centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- connection ng mayayaman sa Davao O, gusto dun sa pumatay miyembro ng mga death kriminal. squad?
Because Ibig sabihin, they want their city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they want ng reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sinabi naman ni dating Senadora Leila de Lima na galing mismo sa bibig ng dating Pangulo na mayroong talaga siyang death squad. Patuloy na totoo ang mga payag noon ng mga testigo ng Commission on Human Rights na nang magsagawa noon ng investigasyon tungkol sa Davao Death Squad sa DDS. Kasunod dito, hinamon ng dating Pangulo si de Lima na sampa na lang siya ng kaso sa korte kaugnay sa implementasyon ng war on drugs. Sinabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na bombshell ang mga isiniwalat ni Duterte na mayroon siyang death squad na posibleng may kinalaman sa mga naitalang patayan sa ilalim ng war on drugs. 774 Balita Ngayon. Natanong si dating Senadora Leila de Lima sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung bakit hindi siya nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte noong mayor pa ito ng Davao kaugnay sa umano'y Davao Death Squad. Inihayag ni Senador Jingo Estrada na bilang kalihim ng Department of Justice noong panahon ng Aquino administration ay may malawak na kapangyarihan sa de Lima upang sampahan ng kaso si Duterte. Paliwanag naman ni de Lima, hindi umusad ang pagsasampa ng kaso dahil takutan niya ang mga witness at tumistigo laban kay Duterte. Sinabi rin ni de Lima na dahil wala silang matibay na ebidensya ay walang naging resulta ang mga investigasyon dahil nahirapan din maging ang National Bureau of Investigation na magkaroon ng access sa mga witness. The investigation was conducted. But the problem was that those who were in the know, yung konti ho na mga self-confessed DDS members at that time, they're not willing No. to testify. When you were DOJ secretary, why didn't you file a case against the former president? You had all the means, you had all the power to do so. When you were secretary of the Department of Justice. I actually referred the matter of when Edgar Matobato came to us for witness protection. I rinifer ko po uli yung the DDS matter So what to happened? the wala po. Wala Bakit po. wala? You were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You did not do anything? It's not To that I pursue did the not case? do anything. To pursue It's the just case? that I asked the NBI to pursue further the investigation. Pero wala na po na i-submit sa akin na report. They were telling me that they had also so much difficulty accessing possible witnesses at the time. All right. Naging pahayag ni dating Senadora Leila de Lima sa pagdinig po ng Senado sa war on drugs sa Tumanoy, EJK. 774 Balita Ngayon. Alas 6:46 po ng umaga, si iba pang balita, pinabulaanan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawagan niya noon si retired Police Colonel Royina Garma upang humanap ng police officer na miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC na magiging in charge sa implementasyon ng drug war. Kung maalala, binunyog po ni Garma sa pagdinig ng House Squad Committee na tumawag si Duterte sa kanya noong May 2016 na nagpapahanap ng police officer na INC member na mangunguna sa nationwide implementation ng Davao Model na nagbibigay ng reward sa mga makakapatay ng drug personalities. Inahayag ng dating Pangulo na hindi niya alam kung bakit nagbigay ng ganong statement si Garma at kung ano ang motibo nito. Sinabi rin ni Duterte na wala siyang pakialam sa relihiyon basta't nagagawa ng police force ang kanilang trabaho. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gag. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Pariin din po pinabulaanan ni Duterte na nagbibigay siya ng reward money sa makakapatay sa drug suspect. Git ng Pangulo, trabaho ng mga polis na isawata ang iligal na droga kaya hindi niya kailangan magbigay ng reward. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang.
If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Yan po ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 774 Balita Ngayon. Umalma naman ng Malacanang sa mga aligasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na talamak pa rin ang krimen sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malayo anya sa datos ng Philippine National Police ang mga paratang ni Duterte dahil malaki na ang ibinaba ng krimen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Git pa ni Bersamin, napapanatili ng pamalaan ng peace and order sa bansa nang walang nilalabag na due process o tinatapakang karapatang pantao. Outdated na rin anya ang inihalimbawang impormasyon ni Duterte sa Senado na drug raid sa loob ng Malacanang compound sa San Miguel, Maynila. Nilinaw ng kalihim na isang suspect ang nasa kote at nakumpiska ang ilang drug paraphernalia habang patuloy na tinutugis sa motoridad ang isa pang kasabwat ng suspect. Pinapakita lamang anya nito na gumagaan ang batas, mas ligtas sa mga tao at mas nakatitiyak ang mga Pilipino sa kanilang kinabukasan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ho ngayong araw ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at sa abiso ng kumpanya ng langis na kasaad na tumaas ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 50 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng paghina ng demand sa China at Estados Unidos, pagtaas sa American stocks, inaasahang stability ng geopolitical risks at ang kinaasahang pagtaas ng demand o sa demand sa diesel sa South Korea. 774 Balita Ngayon. Sumampa na sa 116 na individual ang napaulat na nasawi sa pananalasa na Bagyong Christina. Bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin ng NDRRMC ng 109 na nasaktan at 30 pa ang nawawala. Sinabi naman na ahensya na patuloy pang sumasailalim sa verifikasyon ang bilang ng mga nasawi. Umakyat naman na sa mahigit 1.6 million na pamilya o mahigit 6.7 million na individual ang apektado ng bagyo mula sa 16 na rehiyon sa bansa. Sa nasabing bilang, mahigit kalahating milyong individual pa rin ang pansamantalang tumutuloy sa iba't ibang evacuation center sa bansa. Kasunod naman ang epekto ng bagyo, nasa 160 na syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ngayon ng state of calamity. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, may nakikitang dalawang batayan daw ho ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa posibleng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kaugnay ito sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Pangunahing tinukoy ni Chua ang mga natuklasan sa pagdinig ng komite na hindi may paliwanag ni VP Sara na paggastos ng 125 million pesos confidential funds ng OVP sa loob lamang ng 11 araw ng Disyembre 2022. Ayon kay Chua, ang paglalabas ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance ay patunay na hindi nabigyan katwiran ni VP Sara ang paggasto sa nabanggit na pondo. Binanggit din ni Chua na maaring maharap si VP Sara sa impeachment dahil sa katiwalian at korupsyon, bunsod ng kabiguang may paliwanag ang paggamit ng 15 million pesos sa confidential funds ng DepEd bilang reward sa mga impormante at 16 million pesos na ginastos ng OVP sa pagbabayad ng renta ng mga safe house sa loob ng 11 araw noong 2022. Binigyan din po ni Chua na ang mga aksyon ni VP Sara ay maaaring ituring na pagsira sa tiwala ng publiko, partikular sa nakikita ang maling paggamit ng pondo na pinagkatiwala sa kanyang pangangalaga. 774 Balita Ngayon. Napabilang sa finalist ng 46 Catholic Mass Media Awards o CMMA sa kategoryang Best Entertainment Program ang programa na DWWW 774 na Ikaw Ako't Ang Awit at ang Just for Tonight. Ito na ang pangalawang sunod na taon na napasama ang dalawang music program ng 774 sa mga finalist ng CMMA. Noong nakarang taon, nakuha ng Ikaw Ako at Ang Awit ang special citation para sa Best Entertainment Program ng 45th CMMA, habang napasama rin sa finalist na Best Public Service Program ang Talk to My Lawyer. Layo ng CMMA Awards na bigyang pagkilala ang makatotohanan at may malasakit na pamamahayag bilang pagikayat sa mga media professionals na isabuhay ang Catholic teachings at value sa magbibigay impormasyon sa publiko. 774 Balita Ngayon. Balita muna tayo mula sa 774 News Team.
774 News Report. News Report. Dating Pangulo Rodrigo Duterte nagtataka na hindi pa siya nakakasuhan sa mga pagpatay. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Conde. Malaki ang pagtataka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi pa siya nasasampahan ng kaso ng Department of Justice o DOJ, gayong diretsahan niyang inaming matagal na siyang pumapatay ng mga tao. Kasunod na ito na naging pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros kay Duterte kung saan nararapat bang patayin ang mga kriminal sa halip na ibilanggo na lamang ang mga ito. Para kay Duterte, wala siyang pakialam sa mga kriminal at hindi siya gagastos ng pera ng gobyerno para sa mga ito at sa halip ay bibigay na lamang niya ang pondo sa mga taong walang makain at walang trabaho. Sa tingin ni Duterte ay nararapat lang din na mapunta sa impyerno ang mga kriminal dahil ito naman ang pinili nilang mangyari sa kanila, sabay sabi sa senadora na doon na lamang magkita-kita. Agad naman sinagot ni Hontiveros na walang jurisdiksyon ng Senado sa impyerno at hindi niya gugustuhin pumunta roon. Yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Mga namumuno sa House Quad Committee tinanggiho na pinilit nila ang opisyal ng PNP na magsalita ukol sa reward system kung naisa war on drugs. Ang balita atin ni Grace Mariano. Grace. Mariing itinanggi ng mga namumuno sa House Quad Committee ang sinabi ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate hearing na pinangakuan siya ng promotion at pinilit na lumagda sa affidavit na sumusuporta sa testimonya ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruina Garma na may reward system sa ilalim ng war on drugs. Gate ni na House Quad Committee Co-Chair Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez at Manila 6th District Representative Benny Abante, ang naturang pahayag ni Grijaldo ay matinding kasinungalingan. Ayon kay Fernandez, pinatawag nila si Grijaldo dahil sinabi ng abogado ni Garma na may alam ito sa reward system at kahit kailan ay hindi nila hiniling na lumagda ito sa isang affidavit. Sabi ni Representative Abante, wala silang pinilit na lumagda sa affidavit at lalong wala silang pinangakuan ng promotion, taliwas sa inilahad ni Grijaldo. Tiniyak naman ni Fernandez at Abante na sa kabila ng pagkakalat ng kasinungalingan at paninira sa Quad Committee ay hindi nila ititigil ang investigasyon na layuning malantad ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs. Handa rin si Fernandez na harapin ang banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampahan siya ng reklamong subornation of perjury. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. BNP nilinaw na ang salitang neutralize ay hindi nangangahulugang pagpatay. Narito po report ni Angel Garcia. Binigyang linaw ng Philippine National Police ang salitang neutralize ay hindi nangangahulugang pagpatay. Ayon kay PNP, PIO Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, tatlong dating PNP Chief na rin ang nagsabi na ang interpretasyon ng salitang neutralize ay to arrest, capture at surrender ng suspect o ng offender. Malinaw na nakalagay ang kahulugan nito sa kanilang police operational procedure. Nauna ng kinontra ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa si Atty. Chad Diokno ng Free Legal Assistance Group nang sabihin ito sa pagdinig sa Senado na hindi malinaw ang ibig sabihin ng salitang neutralize sa isang PNP circular kaugnay ng pagpapatupad ng Administrasyong Duterte ng Oplan Double Barrel. Angel Garcia ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Terminal fees sa Lagindingan Airport inaasahang tataas dahil sa pribado ng paliparan. Narito naman ang balita mula kay Chanel Salazar. Chanel? Aminado ang Department of Transportation na tataas ang terminal fee sa oras na gumulong na ang pagpapaganda ng Lagindingan Airport kasunod ng signing ng concession agreement ng pamahalaan at pribadong sektor para dito.
Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na natural lamang na magkakaroon ng pagtaas sa terminal fees dahil mamumuhunan ng bilyong pisong halaga sa pagpapaganda ng mga paliparan. Sa ganitong paraan, anya ay makakabawi ang pribadong sektor sa inilagak na pamumuhunan. Gayunpaman, hindi naman daw agad-agad na mararamdaman ng mga pasahero ang dagdag charges sa terminal fee dahil kailangan muna magkaroon ng improvement sa pasilidad at serbisyo ng paliparan bago ito ipatupad. Ayon kay Bautista, posibleng 1 taon pa mararamdaman ng mga pasahero ang ipapataw na dagdag sa terminal fee sa Laguindingan Airport. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Unang batch ng Health Emergency Response Team ng DOH nakarating na sa Bicol. Karagdagang medical teams darating din ngayong araw sa Bicol Region. Narito po report ni Gina Mape. Gina. Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na nakarating na sa Bicol Region ang unang batch ng DOH Health Emergency Response Team mula sa Metro Manila na lula ng C-130. Ayon sa kalihim, inaasahang mamayang gabi ang medical team mula sa Central Luzon at Eastern Visayas ang darating sa Bicol. Ayon kay Secretary Herbosa, ang unang batch ng dumating sa Naga sakay ng C-130 ay mga doktor, nurses, nurse attendants at ambulance drivers mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center at sila ang tutulong sa mga health worker na nasa Naga City General Hospital. Inaasahang sunod na darating mamayang gabi ang karagdagang medical team ng East Avenue Medical Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital at Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Ayon sa kalihim, itatalaga sila sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Mamayang gabi rin anya, inaasahang darating ang ilang medical staff ng Tondo Medical Center na itatalaga sa Naga City General Hospital. Darating din sa amin ng kalihim sakay ng Roro ang mga kinatawan ng Eastern Visayas Medical Center ngayong araw, Oktubre 29 at sila ay itatalaga para tumulong sa Naga City General Hospital. Sa kabuuan, sinabi ni Secretary Herbosa na may 71 ng medical staff ang pinadala ng DOH sa Bicol Region mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Alinsunod niya sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay agad siyang nagpadala ng karagdagang emergency team sa Naga ngayong araw para tulungan ang mga naunang medical team na rumisponde sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Nauna na rin sinabi ni Secretary Herbosa na handang magpadala ang kagawaran ng karagdagang personnel sa Bicol na bihasa sa emergency response. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. Alas 7:05 na ho ng umaga, kami pa rin po niyang mga tagapagbalita. Ako po si Joel Gorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At ito pa naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, formal na hong naghain ng petition for disqualification sa COMELEC si Pasig City Mayor Vico Soto laban sa kanyang katunggali sa 2025 midterm elections na si Sara Diskaya. Sa petisyon, giniit ni Soto na dapat ay ma-disqualify si Diskaya dahil sa umano'y pagkakaroon nito ng koneksyon sa joint venture ng Miro System Company Limited. Inihayag ni Soto na si Diskaya ang may-ari at Chief Financial Officer ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na alter ego ng St. Timothy Construction Corporation na kabilang sa joint venture partners ng Miro Systems sa Automated Election System. Sinabi ni Soto na malakas ang hawak niyang ebidensya na magpapatunay na konektado si Diskaya sa Miro System kung kaya't dapat lamang itong ma-disqualify sa pagiging kandidato sa pagkakaalkalde ng Pasig City dahil maaari itong magdulot ng pagdududa sa kredibilidad ng eleksyon. Metro News. Metro News. Sinimulan na ng Land Transportation Office o LTO ang inspeksyon sa mga bus terminal sa Metro Manila bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero para sa undas. Sa ilalim ng DOTR LTO Oplan Undas 2024, ilang bus terminal sa Pasay City ang unang tinungo ni LTO Executive Director Greg Pua Jr. at NCR Regional Director Roque Bersosa III. Bukod sa mga pasilidad ng terminal, tiniyak din ng LTO officials ang roadworthiness ng mga units bago bumiyahe.
Sumaydalin din sa random drug testing ng PDEA ang mga driver at konduktor ng mga bus. Balitang Fromdi. Sa balitang from tayo, halaga po ng naitalang pagkasira sa pananim ng palay sa Cagayan Valley dahil sa bagyong Christine naabot na sa 500 million. Ang detalye hatid ni Jonah Bakiran. Jonah. Nasa 500 million pesos na halaga ng pagkasira ang naitala sa pananim ng palay sa Cagayan Valley bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay Rosemary Aquino, Regional Executive Director ng Department of Agriculture, maraming taniman ng palay ang hindi nakarecover dahil na rin sa pagbaha dulot ng pag-ulan. Nasa kabuuang 96,000 hectares ng mature rice plants ang nakaranas ng lubhang pagkasira, habang 40% naman ang nasa reproductive stage. Ang pinakabuong halaga ng nalugay ay umabot sa higit 521 million pesos na may 506 million pesos na may representing damage. Isabela naman ang pinakatinamaan ng bagyo na nakapagtala ng 498 million pesos na pagkasira sa pananim, kung saan 382 million dito ang bahagyang naapektuhan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, higit 120 na katao patay sa paramilitary rampage sa East Central Sudan. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Patay ang 134 na individual habang 200 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng notorious paramilitary na Rapid Support Forces o RSF sa bayan ng Sahira sa East Central ng Sudan. Ito ang pinakabagong pag-atake ng grupo laban sa militar ng Sudan matapos dumanas ng sunod-sunod na mga setback na nawala ng ground sa militar sa lugar. Ang labanan na nagaganap sa loob ng higit sa 1 taon at kalahati ay nagpawasak sa naturang bansa sa Afrika na nag-displace ng milyon-milyong populasyon ng Sudan at nagpataas ng hamon sa kagutuman sa bansa. Ayon sa United Nations, ang mga fighter ng RSF ay nagsimulang magsagawa ng pag-atake sa mga nayon at bayan sa silangan at hilagang bahagi ng lalawigan ng Gezira nitong 20 hanggang 25 ng Oktubre na nagnanakaw rin sa mga pribado at pampublikong ari-arian kabilang sa mga pamilihan. Dahil dito, nanawagan ang Sudan sa UN Security Council na pilitin ng paramilitary group na Rapid Support Forces na buksan ang ligtas na daanan upang makapasok ang tulong para sa mga apektadong residente sa mga nayon sa bansa. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert, Philippine Olympic Committee target ho na makapagpadala ng mas maraming kinatawan ng bansa sa Thailand SEA Games. Ang balita atid ni Mika Fajardo. Mika. Target ng Philippine Olympic Committee na magpadala ng mga atleta sa mas maraming sports event hanggat maaari sa susunod na Southeast Asian Games na nakatakdang i-host ng Thailand sa uling bahagi ng susunod na taon. Itatampok ng organizer ng Thailand ng kabuoang 581 events na sumasaklaw sa 50 sports at 3 demonstration sports na kinabibilangan ng tug of war at ultimate of frisbee. Positibo ang POC sa paghahanda ng bansa para sa biennial event, lalo na't matapos ang matagumpay na kampanya ng bansa sa Paris Olympics kung saan nakakuha ang Pilipinas ng 4 na medalya kabilang isang pares ng gintong medalya mula kay Carlos Siudo. Mahigit 1 taon na lang ang natitira bago ang SEA Games, nagpayag din ng optimismo si POC President Bambol Tolentino na ang mga atletang Pilipino ay magkakaroon ng sapat na oras para magkanda sa biennial event habang ang bansa ay naglalais na babawi ang overall championship. Huling napanalunan ng Pilipinas ang pinakamataas na bilang ng medalya ng mag-host ito ng SEA Games noong 2019, ngunit umabot sa ika-4 at ika-5 pwesto sa huling 2 edisyon sa Vietnam noong 2022 at Cambodia noong 2023. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita, mga nagwagi sa 16 Star Awards for Music, alamin. Showbiz chika, hatid ko sa atin ng Besya na Bayan, Kenny Acosta.
Happy Asamblas at Tuesday morning mga beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga maritas. Mga beshi, pinangalanan na ang mga artist na nagwagi sa 16th PMPC Star Awards for Music sa isinagawang awarding ceremony nitong linggo sa Makati City. Big winner ng gabi ang Pinoy pop group na SB19 na naiuwi ang mga parangal na Song of the Year, Album of the Year, Duo, Group Concert of the Year at Dance Recording of the Year. Wagi naman ang nation's girl group na BINI ng Duo Group Artist of the Year para sa Pantropiko. Ilan pa sa mga nag-uwi ng malalaking award, si popstar royalty Sara Geronimo na pinangalanan bilang Female Recording Artist of the Year para sa kanta nitong Habang Buhay. Tayo naman sa Male Recording Artist of the Year sina Ogie Alcacid para sa Huwag Mo Kong Iwan at si Juan Carlos para sa kantang Ere, at nagwagi rin ito ng Rock Album of the Year para sa album na Sad Songs, and Concert of the Year naman ang Dear Heart ni na megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Music of the Year ang The Way You Look at Me ng Sony Music Philippines at UR Records Philippines. Si Mr. Pure Energy Gary Valenciano ay ginawa rin naman ng Lifetime Achievement Award at napanalunan din ito ang Collaboration of the Year para sa kantang Walang Pumalakpak kasama si Glock 9 na nanalo naman ng Rap Album of the Year para sa Pilak. Samantala, binawian na ng korona ng pamunuan ng Miss Grand International ang second runner-up ng nagdaang kompetisyon na si Tae Soo Nguyen ng Myanmar. Kahapon, inanunsyo ng pamunuan sa kanilang social media pages ang desisyon, kasunod ng anunsyo rin ng 18-year-old Burmese beauty queen na ibinalik nito ang kanyang korona. Sa isang Facebook live stream, inahayag nito na dahil ito sa dinaya umano siya sa National Costume at Country Power of the Year Awards. Ayon naman sa Miss Grand International, humantong sila sa naturang desisyon dahil na rin sa hindi magandang ugali at gawi ni Tae Soo Nguyen na paglabag sa ilang regulasyon ng organisasyon. Maliban sa pagbawi ng korona ni Nguyen, sinabi ng MGI founder and president na pinatawan nila ng lifetime ban sa pagsali sa Miss Grand International ang Myanmar. Bunsod-an nila ito ng mga salitang binitawan ni Nguyen at ng Miss Grand Myanmar National Director laban sa organisasyon. Maalalang sa ganap na Coronation Night ng Miss Grand International 2024 kung saan kinoronahan ng pambato ng India bilang Grand Winner, habang first runner-up naman ang ating pambato na si CJ Opiaza. Makikita sa mga kumalat na video ang pag-iyak ni Tae Soo Nguyen ng Myanmar habang agresibo namang tinanggal ng pageant director ng bansa ang sash at corona na ginawad sa kanila bilang second runner-up. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter Kenny Gacosta. Happy Asamblas at Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Balitang kakaiba tayo, 60 years old na lalaki sa Italy. Nakalimutan ng 30 na taon ng kanyang buhay matapos ang isang aksidente. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, good morning. Joel Darlene at sa lahat ng mga ka-music, sila eksena nga sa isang pelikula ang nangyari sa isang lalaki sa Italy na nabura ang 39 anyos na kanyang alaala dahil sa isang aksidente. Gulong-gulo ang 60 anyos na ito na si Luciano Di Adamo nang magising mula sa pagkakakoma matapos siyang mabiktima ng hit and run noong 2019. Ang nasa isip ni Luciano ay 24 anyos pa lamang siya at hinihintay na makasal sa 19 anyos na fiancé at hindi niya kinikilala ang matandang babae na nagsasabing asawa niya ito. Maging ang 30 anyos na lalaki na tumatawag sa kanyang dad, maging ang imahe ng kanyang sarili na nakikita niya kapag tumitingin siya sa salamin ay hindi niya makilala. Nang ipaliwanag kay Luciano ang nangyari ay nalaman niyang ang 58 anyos na babae na nagpakilalang asawa niya ang 19 anyos na fiancé na naalala niya. 5 buwan matapos ng trahedya na nagpapabago sa buhay ni Luciano ay patuloy pa rin siyang nag-a-adjust at sinubukang tanggapin ang posibilidad na hindi na magpapalik ang halos 4 na dekada ng kanyang memorya. Sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili sa buhay kasamang kanyang asawa at anak at tila puzzle na pinagkakabit-kabit ang mga bagay na naganap sa kanya sa nakalipas na 39 anyos na nakalimutan niya. Sa ngayon nagtatrabaho si Luciano bilang maintenance sa isang paaralan. Okay. Kaya mahirap, no? Yung makoma, no? Oo. Buti ka sa kanya nagising kasi ang iba kasi talaga nadidiretso yung Darlene Joel. Kaya ang pagkakaroon ng buhay sa mundo ay talaga namang
Darlene, kung hindi mo pa oras, hindi mo pa eh. Oo. Pero kung talagang hanggang doon lang, wala na tayong magagawa sapagkat sabi nga sa kanta, hiram sa Diyos ang ating buhay. Ngayon, alam mo, itong mga ganito, kailangan ito ng pag-intindi, no? Kailangan silang intindihin kasi mayroon nga akong kakilala, Joel at Darlene, hindi naman ako matos pero nakalimot na. Ayun lang. Parang iba ata yan. Iba ba dyan, Darlene? Parang iba ata yung limot na yan, Doc Justin. Parang nakalimot na. Parang may hugot kit pagpaparinig. Hindi yung mga ganyan pa kasi mga kailangan natin nakakalimot na lalo itong mga sanggandikit mo noon, nagkaroon na ng konting kasaganaan sa buhay, limot ka na, Ganun may mga ganyan May mga kakilala tayong parang hindi na tayo kilala, Minsan nga yung mga high school classmates natin o mga elementary, parang walang pinagsamahan lang perkit na maganda na ang kalagayan sa buhay. Kaya hindi ako sa bilib sa mga ganyan. Ngayon, mayroon nagtitrending ngayon, Joel at Darlene, kasi alam mo naman na sunod-sunod ang bagyo, Mayroon ngayon ako nakita sa social media, ewan ko kung nakita ninyo ito, Joel, Darlene, na ang pagkakape daw ay pwede mong gamiting barometer pag mayroong bagyo o low pressure. Sabi dito sa post na ito, you can predict the weather by looking at the bubbles in your coffee. Pwede ba yun? Yun ang nagtitrending. Pero meron kasi naglabas ng statement dito na wala daw scientific explanation. Pero maaaring ito ay may so, banahanin nyo din ang ingay nitong regular nito. Doon ka muna. Ang ingay. Hello? Narinig ka sa regular? Oo, naririnig. Maingay nga Yun nga, ay pressure daw pagka sunny weather daw, pagka ang bubbles ay ang bubbles ay nasa edge or sa rim, sa gilid ba? Pag mayroon daw bagyo or uulan, ang mga bubbles ay nasa gitna ng kape mo, sa tasa. Baka naman depende lang yun sa lakas ng paghalo mo ng kape. Ayun ang sabi nila, maraming comment doon rin paano kung nasa aircon ka daw, malamang siyempre low pressure yun, di ba? Ano kung nasa labas ka ng outdoor ka nagkakape, di malamang nagiging yun, high pressure yun, kaya kaya yung may ibang rin sa science, sabi nila hindi rin daw yan totoo. Walang basihan, pero wala namang masama kung gamitin mo lang yung paniniwala. Importante, nakakaroon ka ng babala. Paghahanda. Magkape ka muna bago ka magsampay o maglaba. O dito, hindi kaya alis. Magkape ka muna, titingnan mo kung uulan, magdala ka muna tayo. Pero wala namang masama dyan. Wala namang, hindi naman big deal. So, basta importante, masarap ang magkape. Habang nagkakape ka, nakabukas ang radyo mo, makinig ka sa WW. Tama. Yan ang may scientific evidence na nakakadagdag daw ng kuwan talaga ng kasiyahan sa buhay ang City 4. Alright. Maraming salamat, Dr. Justin. Just out ako. Okay. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Martes, October 29, 2024. Kami ho ang yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po si Joel Gorosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 57 days bagong araw ng Pasko.